bukas. Sir JDB, sa iyong opinyon, sino po maging mayor ng Maynila? Isko Moreno. Diretsuhan 'no? Isko Moreno uli 'yan. 'Yan. Ang magiging nakita kong trend ng labanan dito, ah, Isko Moreno, tapos itong yung congressman, si SB, 'yan. Nakalimutan ko yung pangalan nun, eh. Tapos, yu si Honey Lacuna. Nakakalungkot for Honey Lacuna na hindi siya nakadalawang termino man lang. Kasalanan na rin naman ni Honey Lacuna 'yan, eh. Now, kung sino po yung, kandidato talaga ng administrasyon diyan, ay wala hong iba kung hindi etong si Honey Lacuna, ang kandidato ng admin. Tapos may kandidato pa atang Angting, wala yun. Ay, Angting sino ba 'to? Bagatsing, wala yan, malabo na yan. Laos na mga Bagatsing. Yeah, that's Sam Versosa. So, Isko Moreno, Sam Versosa magiging labanan diyan, 'yan. Sabi ko nga, given na 'yan ang Maynila. Panalo na diyan si Duterte, si Digong, diyan sa Manila. Ito lang pansinin niyo, ha, si Isko Moreno kapagka Maratamondong, hindi po 'yan ang kandidato ng administrasyon. Isa lang siya sa mga Marcos loyalist na kandidato, pero hindi po siya. Kawawa nga 'yan, eh, nakinig sa mga vloggers at saka sa survey na 70% panalo siya. Meron yatang parang Pulse Asia ba 'yun? O yung isa pang company nun na lumitaw na mataas ang survey niya, ang winnability. Pinaniwalaan na nila 'yon. Kaya nga nagulat ako nung mag-Cali survey kami. So si Isko Moreno hindi ko sinasama sa choices. Pero si Mara, unang-una pa 'yan. Mataas yung mataas yung awareness sa kanya, parang nasa around 90. Ang awareness po yung kilala ka ba ng mga tao? Alam ba nila pangalan mo? Opo, alam naman po namin. Tatanong namin, "Kilala niyo po si Mara?" "Opo." Gano'n. "Ba't ayaw niyo?" Hindi namin siya gusto, eh. Gusto namin si Isko. Eh, si BBM gusto niyo ba?" "Oo naman, loyalist kami." Oh, gano'n sila. Okey, so hindi po importante sa Manila kung Marcos loyalist sila, iboboto nila ang kapwa Marcos loyalist, hindi. Tinitignan nila ano ang ginawa ni Hani Lacuna at saka ni Isko Moreno, 'yan. Gano'n yung ginagawa nila. So, natuwa ho kasi sila sa ginawa ni Isko nung panahon ng pandemic. Alam niyo ba, issue dati laban kay Isko Moreno yung pagbenta niya ng palengke doon sa Divisoria Mall, yung New Divisoria Mall. So, eto ho sa mga tao ro'n, sa parte ng Divisoria. Dati, ayaw nila ginawa ni Isko nung campaign period. Pero ngayon ho, okey lang 'yan, sabi nila sa'min no'n. Para sa mga tao rin naman yung ginawa niya, eh, ni Isko Moreno, sabi niya. Hindi naman kasi puwedeng, manatili na lang ng gano'n dahil yung mga puwesto minana nila sa mga ninuno pa nila. Ang baba na nga ng singil sa kanila, ayaw pa nilang magbayad. Saka nakakitang nagninegosyo tuloy-tuloy ilang taon na. 'Pag singilan lugi pa rin, 'di pa raw kumikita. Hindi na ngayon gano'n sa Manila. Ang ngayon dito, ah, diyan sa Manila, kapansin-pansin 'to, eh. Bakit si Isko Moreno nangako noon na na hindi niya iiwan ang Manila, 'di ba? Nangako niya no'n 'yan, "Di ko iiwan ang Manila kahit anong mangyari." Baguhan pa akong vlogger no'n, oh, uso pa yung Manila Bay no'n. And then all of a sudden, noong 2021, kakandidato pagka-pangulo, 'di ba? Iniinsulto pa nga niya, 'di ba? Iniinsulto pa nga ni Isko Moreno si Duterte, 'di ba? Ang sabi niya no'n nung 2021, hindi minamana yung posisyon, gano'n-gano'n pa siya, eh. Kaya kami nagagalit sa kanya no'n, "Bakit tinitira mo si Daddy Diggs? Pinaganda na nga niya itong Maynila." Gano'n pa kami no'n, eh. Pinapalinis ang Manila Bay, credit na nga sa'yo 'to kung tutuusin. Kinakalaban mo pa. Kasi nung time na 'yon pinapuputok na kasi ng mga DDS na si Sara yung patakbuhing presidente.
gano'n. So, yung ano, yung issue na 'yan, nawala 'yan, eh, nang si Isko kumandidato at ang kanyang political party, sumali na siya doon sa Aksyon Demokratiko, Partidong Dilawan, Alternative Political Party. Actually, lahat 'yang tatlong 'yan, alternative political party to one another. Kung alin ang lumulubog at nabaon na sa limot naman na lumubog dati, gagamitin lang nila, pababanguhin. So, si Isko Moreno kumandidato pampanguluhan, wala ng issue sa mga Duterte, 'di ba? Bakit tumakbo si Isko do'n? Di natin alam, pera o chance na ano, for higher position, 'di ba? Kahit alam ni Isko na hindi siya mananalo kay BBM, kahit mag one on one sila, eh, hindi siya mananalo kay BBM. Kahit siguro sa Manila, Isko Moreno, BBM ang maglaban, palagay ko hindi ho mananalo si Isko Moreno diyan, baka hindi ho makakalahati ng boto 'yan. Pero ano pa rin, tinuloy niya pa rin. Ngayon, dito sa Marcos administration pagka napanalo ni PBBM, nagiging maganda yung samahan, 'di ba? Ang ine-expect nga ng iba, eh, si Isko Moreno baka tumakbo under the ticket of PBBM, mag-senador, ayan. So may mga gano'n, may mga gano'ng panawagan na mag-senador ka. Maging ako man, sinasabi ko noon 'yan. Mas maganda kay Isko mag-senador muna, kasi wala siyang karanasan sa national. So mag-senator siya, ako. So I was expecting na siguro in coming months magse-senador 'yan. Aba, biglang kumandidato sa Maynila, tapos ang partido Aksyon Demokratiko. Shit, alam na this, 'di ba? Ang Manila ho kasi, eh, kumbaga 'yan ang kapital ng bansa natin, eh, isang malaking bagay 'yan kapagka kontrolado 'yan ng isang political party para sa 2028 national election. Oh, siyempre ang ipoposisyon ng mga Duterte si Sara. Talagang labasan na ng kulay 'yan, hindi na yung, "O, 'wag umalis ka diyan sa pulitika, lumayo ka diyan kasi masisira ang buhay mo, wala ka makita ng mga suweldo na malaki, mabuti sana pagbaba mo." Sabi ko, "Ang ganid naman ni Tatay Digong, ba't gano'n ang sinasabi kay Sara? Eh, ang sahod naman niya pagka presidente, kalahating milyon, isang taon." Ayan, isang taon, isang buwan, tapos sasabihin wala kang mahihita. Ang sahod niya is actually a fortune, 'di ba? Ay naku. Ngayon, ang problema naman dito nakita rin siguro nila Isko na malaking ano, na bagamat malaki ang tyansa ni Isko Moreno na makapasok sa top 12 na ano, na tawag dito, top 12 ng pagkasenador, eh, nakita rin siguro ni Isko Moreno na mas madaling manalo, 'di ba, uli do'n sa Maynila kasi si Hani Lacuna palpak. Palpak naman ho talaga si Hani Lacuna, sa totoo lang. Ah, ang Divisoria, 'di ba, umaano uli, dumudumi uli, eh. Oh, yung mga na-clearing na dati, 'di ba, wala, napapabayaan. Nakaligtaan nila Isko Moreno noon, naubusan ng panahon, na tuluyan ng clearing ops nila ang Sampaloc area. Pagdating kay Hani Lacuna, wala na, talagang napabayaan. 'Yun ang nagpalaki ng pangalan ni Isko, eh, yung political will doon sa Maynila na naipakita ni Isko na hindi nagawa ngayon ni Hani Lacuna. 'Yun ang malaking failure ni Hani, 'di ba? Tapos hindi siya yung katulad nung kay Isko, bababain ka talaga, yung mga kotong enforcers niya ro'n sa kalye, wala. Kay Isko talagang sa social media mapapanood mo talaga na tinatanggal niya sa puwesto, sa trabaho, sinususpindi, pinagagalitan. Pero kay Hani, talagang Hani-Hani talaga sila. Narinig ko sa mga Kali survey namin, puntahan mo yung channel na isa, yung, survey channel. Oh, hanapin mo rin yung mga surveys namin earlier diyan sa Manila. Ako nga nagulat, eh. Hindi na namin sinama, ha, lalo yung sa may ano, sa may, City Jail, yung paligid dun. Sabi sa'min, eh, ano, eh, wala diyan yung choice namin, eh. Bakit? Sino ba choice niyo? Yorme.
Ba't di niyo sinama? Nagagalit pa sila. Sabi ko, strategy ko 'yan. Gusto kong malaman kung nakalimutan na ba siya ng mga taga Maynila. Kaya lang hinahanap niyo, eh, sabi ko. Ang tanong ko ngayon sa inyo, bakit niyo hinahanap si Isko? Nangako si Isko 'di kayo iiwanan, pero iniwan niya kayo, kumampanya ng 2022. Oh, sabi ko tapos ngayon babalik. Eh, kung nagtuloy-tuloy si Isko 'di siguro ang ganda na lalo ng Manila, linis na, 'di ba? Kasi yung second term ni Isko, disiplina na yung bubuuhin niya sa mga tao. Katulad ng ginawa ng mga bayani nila Mayor Bayani, Fernando Bayani at ng asawa nito sa ano, sa Marikina City, 'di ba? So, bakit malinis ang Marikina City? Dahil po 'yan. At 'yan ay kinikilala ng mga taga Marikina. Dahil 'yan JDB sa disiplinang tinanim sa isipan namin nung kabataan pa namin ng dati naming mayor at asawa nito, na Bayani Fernando. Bumababa yan sa bayan sa mga eskuwelahan namin, tinuturo sa'min ang, disiplina, kahalagahan nito, paano 'to isagawa, gano'n. Pero sa Maynila, yun na sana yung gagawin ni Isko, eh. 'Di ba? Kasi ho yung kadugyutan, likas na ho 'yan, diyan sa Maynila, okey? Sa dami ng mga informal settlers, 'di ba? Tapos yung, tao kung saan-saan nanggagaling, sino-sino. Nagkaroon siya ng ano, eh, ang expectation nga sa kanya since si Hani Lacuna yung inendorso ni ano, ni Yorme, 'di ba? Dapat po sinamantala kasi ako, what I was expecting po, babalik at babalikan ni Isko Moreno ang Maynila. May possibility 'yan na balikan niya 'yan. May possibility rin tumakbo siya ng 2025 sa senatorial. Kaya lang again, everything is just a matter of, 'di ba, benefits. Gano'n kay Isko, eh. What's in it for me? So, nakita niya na mas maganda nga naman mag-Manila uli siya, 'di ba? And besides, luluhod sa kanya ang mga Duterte na ma-endorse siya diyan sa Manila at ang iba pang mga political parties. Hmm, malaking pagkakataon 'yan para sa kanya makilala at baka sumubok uli siya sa 2028, si Isko, 'di ba? Baka nga maging ano 'yan, eh, maging Sara ano 'yan, eh, maging, Sara Isko or, Isko Sara 'yan, oh. Maaaring 'yun nasa nakikita ni Isko diyan. Kaya lang mapi-prevent sana 'yan ni Hani Lacuna if she performed very well. Eh, yung, perform well nga lang wala pa, eh. Laki talaga ng ano, laki talaga ng pinagkaiba.